Amo itong ginahangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa ato ang pangabli nga mga pagampo. O Dios nga balaan, salamat niini nga higayon nga kami nagiusa na pod sa pagsimba sa imong balaan nga ngalan. Ako nagampo sa pinasahi panalangini ang pulong nga among pagatun-an karon. Nga kini makahatag ka na og dugang panglantaw sa unahan sa imong pagbalik. Abaw sa tanan panalangini kini nga YouTube channel nga kini mo abot gayud sa tagsa kapanimalay. Labi na sa makatawhan nga wala pa nakaila kanimo. Labi na sa makatawhan nga naluya sa pagpangalagad. Labi na sa mga katawhan nga midangat ang kalisdanan o mga pagsulay sa ilang kinabuhi. Nga pinaagi ni ani nga pulong maka-revive, makapabuhi kanila Ginoo. Panalangin usab ang mga viewers karon ug asa man sila. Naginaot ko nga na sila sa may panglawas, luyo sa mga virus nga among na-experiensyahan karon. Salamat Ginoo nga ni lurang gamay ang mga kaso sa COVID-19 sa among dapit ug sa laing dapit. Panalangini kini nga mo padayon na kini nga mabalik kami sa normal sa among pagkinabuhi. So lauman o among handom nga kini nga pulong dili makawang sa matag usa kanamo nga kini magapabilin sa among kinabuhi while nga nagapaabot kami sa imong pagbalik. Salamat sa imong pagtubag sa imong pagampo ug kapasayloan sa among mga sala sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. So happy Sabat sa tanang mga kaigsunan sa tibok gayud nga kalibutan. Siguro ang uban karon buntag, hapon, gabi, apan ako magaingon, happy Sabat sa tanan. Malipayon akong nakabalik na punta sa tuang matag adlaw nga Sabado sa paghatag sa pulong sa Ginoo. So sa naga-subaybay sa tuang YouTube channel, pasaylua gayud ko nga duha gayud ka Sabado wala ta naka himo sa pagwali sa tuang YouTube channel tungod sa mga kakulian nga dili gayud malikayan. Apan praise the Lord karon nga adlaw nga igpapahulay. Aniya na sad kita nagkayusa sa pagsimba sa ngalan sa Ginoo. Kaya nagatuo ko nga daghan pa nga mga kaigsunan nato nga wala gayud naka bisita sa simbahan, nakaadto sa simbahan. Ang uban naa sa panimalay. Ang uban sa laing mga nasod layo kayo ang simbahan. So pinaagi ni ani kita makadungog sa pulong sa Ginoo. Sa district namo diri sa Paglaban District, salamat usab sa inyoha nga makanunayon nga pagsuporta sa toang mga programa sa distrito bisan sa pandemic. Sa laing nasod, salamat usab akong mga kaparintihan, may gagaw, mga suod nga mga higala, mga viewers nato, salamat gayod sa inyo nga suporta sa mga pagampo, sa mga financial, sa ato ang pagministeryo diri nagapadala kamo. Salamat kayo. Ang Ginoo na lang puno kaninyo. Ako, ang aking kabalos, magampo lang ko para ninyo nga ang inyong mga kinabuhi, ang inyong mga panimalay, ang kadagaya, mabatan ug labaw sa tanan. Pagbalik sa Ginoo, walay usa nga mga miyembro nato sa panimalay mabilin ni ani nga ta. So karon nga adlaw nga igpapahulay, ako gihapon magapahinumdom kaninyo. Usa kana kadako nga inspirasyon nako nga kamo magasubaybay sa tuwa nga YouTube channel, kamo maga-like then share. Ang pinaka-importante i-share gayud ninyo o pakapini usab ninyo pag-subscribe mga kaigsunan. So ang ato nga title karon sa tuang mensahe nga pagdalhon nato, The Impossible Dream. Anong kita itulan nato ni tungod kay naay mga damgo nato or naay mga handom nato nga daw posible ang uban mawad-an silang paglaom sa ilang mga handom kay uban nangapakyas
Moingon sila, pastor, imposible kaayo. Kini akong damgo or hando matuman kini. Na ako'y gibisitahan nga balay tungod sa ilang kawad doon. Ingon sila, pastor, imposible na kaayo nga kini ako mga bata, ma-professional pa ni sila. Tungod sa among kawad doon. Ngingnan ako, ayaw. Kanang mga imposible nga mga damgo nato, maposible ra na siya. Matinuod ra na siya. Kung nga gitambagan ako, kanang imong kamagulangan, pa-eskwela na sa Mountain View College. Kaya dito, ipa-working. Tuod man. Nagmalipayon siya. Kini nga panimalay, tungod kay ang iyang anak. Naka-eskwela sa Mountain View College. Kung gani, bisan tuod nga working siya dito, nakapadala pa gani og salapi sa iyahang ginikanan sa ginagmay nga pamaagi. So, dili ta maluya sa atong mga handom sa kinabuhi, labi ng langit nga gihandom nato. Nga kita magaingon na tiguang na ta sa una ra nang ingon nga langit wa ra man gihapon na hitabo. So yaw, the impossible dream atong tunan. Kung nakahinumdum mo sa ni Neil Armstrong on July 20, 1969, kining grupo nila mao ang nakatamak gayud didto sa bulan. Kini nga handom nila mga kaigsunan, daw imposible kaayo. Ug gani sa background sa history, daghan nga mga nasod nga nagdiskuryo kanila sa maong panghitabo. Daghan nga nagpaluya kanila nga kini dili mahitabo kay imposible ra kaayo. Apan on July 20, 1969, sa grupo ni Neil Armstrong, the impossible dream had become reality. Mga kaigsunan, dili imposible. Madagko man ang atong mga handom sa kinabuhi, anaay sekreto na kini makabot nato. Tun-an nato ang usa ka tawo sa balaan kasulatan nga way lain si Caleb, ang kauban ni Joshua nga usa ka spy nga gipadala ni Moses ipaspy ang yutang saad og kining duha nay report nga positibo gayud, apan katong uban ni report nga negatibo ang maong yutang saad. So dili ta mo focus ni Caleb. Kay bisan gani si Armstrong atong nahulagway karon, mo nang giingon ako nga dili imposible. Kay sila nakatamak dito kauban sa iyahang grupo ug nagmalipayon ang tibuok United States sa diha nga nakita nila kay gitelevise man ni tibuok Amerika, tibuok kalibutan nagatutok ni aning mga tawana nga nakaabot sa bulan. So, sa balaan kasulatan si Caleb usab, bisan sa iyang pangidaron, wala sa paglaom ug siya nagahandom ug nagadamgo gihapon. Tanawon sa nato ang Joshua chapter 14 verse 10, nagaingon siya, "And now behold, the Lord has kept me alive, as he said, these 45 years, ever since the Lord spoke this word to Moses, while Israel wandered in the wilderness. And now, here I am this day, 85 years old." Kita ninyo mga kaigsunan? Ningon siya, "Og karon tan-awa siyo ba, nagbuhi kanako." Wala siya gipasagdan sa Ginoo. Ingon sa iyang pamulong,
Niining kapatan og 5 ka tuig sukad sa panahon nga si Yuba misulti kang Moises. Niining mga pulunga sa diha nga nagpanaw pang Israel didto sa kamingawan og karon tan-awa niining adlaw ako kawaluan og 5 ka tuig na ang panuigon. 45 years iyang nanadungog kini nga mga pulong sa Ginoo ngadto kang Moses. Samtang ang Israel nagapadayon sa panaw og niabot nga siya 85 years old na. Sa 85 years old mga kaigsunan, iyang gibati nga kusgan pa siya sama sa 45 years old nga siya nahimo nga spy nga gipadala ni Moises didto sa yutang saan. Verse 11 nagingon siya, "As yet I am strong this day, as on the day that Moses sent me. Just as my strength was then, so now is my strength for war, both for going out and for coming in." Paganindot sa iyahang gibati. Ang iyang gibati makaigsunan kusgan pagid siya. Sama sa kaniadto sa 45 years old pa siya. Grabe no? Ang iyang panuigon. Apan mga kaigsunan, pag-abot sa 85 years old, siya nagahandom sa usa ka damgo nga daw imposible kaayo mahitabo sa iyang pangidaron o sa iyang kinabuhi. Unsa iyang gihimo? Unsa iyang gihandom? Verse 12. Padayon ta. "Now, therefore, give me this mountain, which the Lord spoke in that day, for you heard in that day how the Anakim there." Mga kaigsunan ningon siya, "Ug karon ihatag kanako kanang bukid nga gisulti pa kaniadto nga akong nadungog, nga daghan diha nga mga tawo nga mga higanti, daghan nga mga tawo nga mga maisog, apan kana nga bukid ihatag kanako." Mo kini nga handom, mo kini ang damgo, nga daw imposible kayo may tabo bisan pa sa iyang pangidaron. Apan naa pa siya mga damgo sa iyang kinabuhi. Ingani si Caleb. Yang gibati nga batan-on pa siya, 85 years old. Nakinomdom ko sa ako ang angkol sa unang idaran na. Gigit siya magpatawag o kanang lulo kundi angkol ra gyud. Bisag tiguang na apan ang iyong nauna, batan-on pa gid siya. So walay kumo bisag idaran na ta. Kuna tay mga damgo, dili na magmatter mga kaigsunan. Kung batanon pa o gidaran, maingon ang uban na, idaran na kayo na paghandom niya na. No, si Caleb mga kaigsunan, "Give me this mountain." Kana nga mountain, iyang nakita ang kasagana sa mga butang ni anang bukira. Grabe kaayo kanindot. Bisan tuod na yung mga higanti diha, apan siya naghandom nga makuha kana niya, maihatag kana niya nga klase nga bukid. Nakapadayon, "And that cities were great and fortified." Grabe kaayo ka lig-on ini nga syudad nga lugar. "It may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out, as the Lord said." Mga kaigsunan, kini nga teksto nagapahinumdum kanato nga si Caleb bisag 85 years old nangandoy nagdamgo sa imposible nga mahitabo sa iyang kinabuhi. "Give me this mountain." Sa atong kinabuhi, unsa pod ang atong mga damgo? Siguro na magpalaluya kanimo nga naay mga panghitabo sa una nga panahon. Maingon ang mga katigulangan, di na ta magtanom og lubi kay hapit na moabot ang Ginoo.
So pila ka mga tuig nga nanglabay, di dako nang ang lubi. Namatay na lang tong nag-ingon. Wala pa man ang Ginoo. Mao kana mga kaigsunan. Bisan unsa mo nang ginaingon nga nay pinulungan sa balang kasulatan, occupy till I come. Nay may project gamay nagtanom mi og kanang sa akong papa akong ginikanan napalit nga luna nga gamay gibutangan namo og kanang mga dragon fruit. Kamulo pa ta og kuan karon tanom gamay ra gud nga square meters lang, pila ka square meters lang. Apa nay ingon ako nga, Pastor, wala na, hapit na maabot ang Ginoo. Ayan na paghandom na, Pastor. Di na mapuslat. Ako, sige lang. Maabot man ang Ginoo. Ugma o susunod. Importante nga mga padayon ta sa buhat, pagtanom, ug unsa man nga mga bulaton. Ningon siya, wala na Pastor, hapit na gyud kay tungod sa mga ilhanan, COVID-19, mga vaccine, kay negative kasi sa vaccine, 666 na daw. Ipasagda lang ako siya, sige lang Brad, tanom lang pod mi. Ug dili ka mo tanom, kami na pod, okay ra. Mga kaigsunan si Caleb, 85 years old, nagdamgo pa siya. Naghandom nga makabaton og luna o bukid. Dako kayang handom oy bukid. Give me this mountain. Kini nga teksto mga kaigsunan sa bersikulo 12. You have noticed that Caleb mentioned the Lord 3 times. Kato nga teksto ba sa verse 12. Kung imong matikdan dito sa pagpangayo ni Caleb sa mountain or bukid, 3 times gimension niya ang Ginoo. So diri nato tagaan og dakog pagtagad. Kay kining pag-mention niya og Ginoo sa tulo ka panahon, nagpasabot mga kaigsunan nga dili niya makabot ang damgo niya kun wala gayud ang Ginoo. Diri nako nakita ang pagpaubos sa kaugalingon ni Caleb nga wala gid siya mahimo kung wala ang Ginoo kaniya. So inyong ba naobserbaran mga kaigsunan? 3 times gimension ni Caleb ang Ginoo sa iyang damgo. The impossible dream. Imposible nga madawat niya, makabot niya. Apan ang sikreto ra di ay i-recognize nato kanunay ang Ginoo sa atong mga damgo. Bisan pa sa atong panginaron. Ayaw kablaka, ayaw pawala sa paglaom, pananom, pag-unsa man, pa-eskwela sa inyong mga anak, kay daghan kay mga tao karon. Wala nang pa-eskwela sa ilang mga anak, tungod kay hapit na daw kuno matapos ang kalibutan. Padayon sa imong handom. Ayaw pawala sa imong mga damgo, sa imong panimalay. Sa imong kaugalingon, ayaw pawala sa imong damgo. Tanaw nimo daw imposible kaayo. Apan tagud-taguro nato gamay kining gimension ni Caleb nga tulo gayud kahigayon. Gimension niya ang Ginoo sa iyang damgo. Give me this mountain. Kadako ana nga pangayo, imposible sa iyang pangidaron, 85 years old, nadungog ka na niyang klase nga yuta, 45 years old pa siya, sa diha nga siya gisugo, nga himuon nga spy, ug iyang nadungog kining klase nga lugar, daghan mga higante, ang mga syudad, grabing mga paril, mga likuan kayo, mga isog ang mga tao, apan, 85 years old, give me this mountain. Handog niya nga maiya gid ng lugar, maiya gid ng bukid nga maangkon gayud niya sa diha nga nagedad siya 85 years old. Mga kaigsunan, number 1 nga gimension niya ang Ginoo. Sa baliko nato ang Joshua
chapter 14 verse 12. Kay kining 12 mga kaigsunan, diri na ang handom or damgo niya nga makabot niya ang iyang gihangyo nga mountain. Now, therefore, give me this mountain. Number 1, mga kaigsunan, nga gimension niya ang Ginoo, which the Lord spoke in that day. Recognize niya, mga kaigsunan, nga gisulti gayud ni sa Ginoo. Iyan ang adlaw. Busa, handom nako nga maangko nako ni. Kaya gi-recognize niya ang Ginoo, mga kaigsunan, nga kini gisulti ni Ginoong Hesus ngadto kang Moses o kini iyang nadungog. O sa diha nga gipangayo niya, gi-recognize niya ang Ginoo. Nga ang Ginoo nagasulti ni anang adlaw nga kining yutaa ihatag gayud sa katawhan labi na sing handom nga maiyaha kining yuta. Here is a man who has learned to trust in the promise of God and stake his whole future on them. Kining klase nga tao makigsunan nakakat-on sa pagsalig sa saad sa Ginoo sa tibok niyang kinabuhi alang sa iyahang kaugmaon. Mga kaigsunan, ato ba gisaligan usab ang gisulti sa Ginoo nga siya mobalik na? Daghan kay mga tao nga nawad-an sa paglaom. Kaya nagaingon sila, ingon ang Ginoo hapit na. Wala pa man hangtod karon. Bisag unsa pang inyong ung akong pangidaron. Ayaw pawala sa imong handom nga makabot gina nimo, mga kaigsunan. Number 1, i-recognize lang Ginoo nga siya ang nagsaad gayud nga maangko nato kanang yutaa nga giandam sa Ginoo. Kay bisan si Caleb, siya nakakaton sa pagsalig sa saad sa Ginoo. Nga kining yuta ihatag gayud kaniya kay gisulti na ni gipamulong na niya ni kanhi panahon pa ni Moses. So sa iyang panahon, 85 years old, wala siya nawad-an sa paglaom. Give me this mountain. Mo kanang giingon niya, mga kaigsunan. Ikaduha, dili na magdugay. Ikaduha nga gimension niya ang Ginoo sa maura nga teksto sa verse 12. Nagaingon siya, it may be that the Lord will be with me. Tanawa ha? Iyang gisaligan ang Ginoo. Magatabang, magauban gayud niya pag-ingon niya, give me this mountain. Grabe ang pagtuo, pagsalig ni Caleb. Nga ang Ginoo magauban kaniya ug magatabang kaniya nga makabot gayud niya kanang mountain. Kung unsa man ang ato ang mga handom sa kinabuhi, magadanggo nato sa kinabuhi. Ilha ang Ginoo, unaha ang Ginoo, saligi ang Ginoo nga siya magauban kanimo. Ang Ginoo magatabang kanimo, nga ang Ginoo nagsaad na kanhi kanimo. Nga kanang butang nga makabot gayud nimo kana. Nakoy usa ka amigo, nag-eskwela mi sa Mountain View College. Ningon siya, bay, makahuman gid ka tani ani. Sa atong kawadon makahuman gid ka ni. Makahuman gid ka pa. Giingnan ako siya, salig lang ta. Human lang kita ini, salig ta sa Ginoo, makahuman lang kita. Ang iya na pod gingon, sa makahuman ta, makatrabaho ka ta sa daghan ng mga pastor karon nga nag-eskwela, makasulod ka ta. Ay nako, ayaw na problema ha. Importante makahuman ta, ang Ginoo ora mo puno niya na. So, kaloy sa Ginoo. Ning akong amigo, naguban mi sa pagministeryo, mga kaigsunan. Natay mga handom sa kinabuhi daw imposible kayo. Bisan gani sa kuang kinabuhi, daw imposible ko nga makahuman og pastor na sayod ng uban niya na sa kuang nga kaugalingon. Imposible gid kayo. Imposible gayud kayo. E bisan sa kuang nga sitwasyon karon magalantaw ko kanhi. Grasya ra gid ay sa Ginoo nga nahimo ko nga pastor.
mga kaigsunan, ayaw pawala sa paglaom. Damgo! Dream and dreams! Unsa may mga damgo nimo? I-recognize lang ang Ginoo. Kay ingon ni Caleb, give me this mountain. Ingon siya, if me be that the Lord will be with me. Iyang gituhuan nga Ginoo magauban gayud kaniya. Kaganiha iyang nakatlearn siya og pagsalig sa Ginoo sa saad sa Ginoo nga giingon na sa Ginoo kanhi kang Moses nga nayutang saad mihatag kanila. Ug kato nga saad iyang gikuptan. Mo na pag-ingon niya, give me this mountain, wala siya kaduduha. Makuha niya ni. Kaya ang Ginoo nagsaad na kaniya o kanilang tanan. Ini nga teksto magigsunan katulo gi-recognize ni Caleb ang Ginoo. Mo nang nakaingon ko kung natay mga damgos kinabuhi, kung i-recognize lang nato ang Ginoo, the impossible dream become reality. Padayon ta, mga kaigsunan. He knows what it is the like to have the Lord help him. And he is trusting that the Lord will continue to do so. Grabe ang pagsalig, pagtuo ni Joshua, ni Caleb, mga kaigsunan. Nasayod siya ng Ginoo mutabang gayod kaniya. Magatabang kaniya magapadayon ug uban kaniya magapadayon og panalangin kaniya. Give me this mountain. Daw imposible mahitabo. Ikatulo, mga kaigsunan, sa maura nga teksto sa verse 12. Kining ito mga gilinyahan ako. Nagingon diri sa katapusan, and I shall be able to drive them out as the Lord said. Mga kaigsunan, nasayod ta. Ang kining iyang gipangayo, grabing mga tao diha. Ligon nga syudad, mga higante, mga kaigsunan. Apan pag-ingon niya, give me this mountain. Iyang gituhuan. Nga nagaingon diri, and I shall be able to drive them out as the Lord said. Sabi nimo, ingon siya, makahimo ako nga kining mga tawana. Mahawa ni sila, manglayas ni sila. Pinaagi sa Ginoo, kaya ang Ginoo na nagpasalig ni ana. Mao ni sa atong kinabuhi, daw imposible. Sa among pagministeryo sa bukid, daghan ko madunggan nga pastor, gahi na kay na mga tao diha. Dili na madutlan kay sige nagmensahe, daghan na diha nagmensahe, zero pang uban diha nagwali, zero sila. Ingon ako, sige sulayan lang nato. Sulayan og wali, grand work. Haluoy sa Ginoo nay mga pipila ka mga kaigsuonan nato nga Adventista na ni anang nadapita sa kabukiran. Kay nga naman nasayod ta nga ang Ginoo ra magpaluna ni ana. Tanawa si Caleb. Mga higante nagapuyo ni ana. Apan sa ikatulo nga bisis ningon siya, gimension ni ang Ginoo. And I shall be able to drive them out as the Lord said. Mga kaigsunan, katulo niya gimension ang Ginoo. Gimension niya nga gisulti na ni sa Ginoo, gisaad na ni sa Ginoo. Ikaduha, ang Ginoo magauban kanako. Ikatulo, gisulti na sa Ginoo. Kining mga tawana, papahawaon ra niya ni. Muna mga kaigsunan, sa atong kinabuhi, kung i-recognize na lang nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, bisag unsa pa kadako nga kabukiran imong pangingon, give me this mountain. Believe me, the impossible dream becomes reality. Ingana lang, mga kaigsunan. This is exultant, powerful faith prior to the event. Wala, mga kaigsunan.
Kalipay na bata na niyang kalipay nga kining mga tawhana mohawa ra gid ni. Prior to the event, mga kaigsunan, nagtuo na siya nga maangkon gayud niya kining kabukiran. Powerful faith. Grabe nga gahum sa pagtuo niya. Wala pang event, ha? Wala pa niya nakuha na angkon ang maong kabukiran. Apan nagakalipay na siya daan nga maangkon gayud niya na tungod kayang Ginoo nagasulti kaniya og ang Ginoo nagauban kaniya og ang Ginoo nagsaad na kaniya, mga kaigsunan. Busa sa atong kapanahunan, wala pa nato na angkod ang mga butang nga atong gihandom. Ikalipay na nato daan prior to the event. Ikalipay na nato daan nga maangkon gayud nato ni. Dagha sa ato nga panahon karon, labi na diri sa Pilipinas hapit ng eleksyon. Ang inyong mga handom, ang tambag, i-recognize ang Ginoo prior to the event. Tuhi nga matagamtaman gayud ninyo ang kalipay nga kadaugan. Wala imposible sa Ginoo. Kung ang Ginoo na magagiya ka nato. Kung ikaw takos nga ibutang diha sa posisyon, ang Ginoo magagahin og dalan para nimo. Mga kaigsunan, diri sa 13 to 14 sa Joshua 14, Joshua grants Caleb request. Gihatag ni Joshua ang iyang request. Then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. Wow! Ang giingon ni Caleb, give me this mountain. Gigrant ka na ni Joshua. Gihatag niya kang Joshua, mga kaigsunan, nga kini mao kining yuta nga imong panulundon. 14. So Hebron has belonged to Caleb. Ang Hebron na lugar, ang mountain nga iyang gipangayo nga ang pangalan Hebron, gihatag ang Joshua o nahimo na kini nga iya nga panulundon. Kaya nga naman mga kaigsunan sa usa ka rason, because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. Pagkanindot, mga kaigsunan. Ingon ni Joshua, tungod ikaw nagsalig sa Ginoo, tungod kay ikaw nisunod sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing, sa imong dedikasyon sa Ginoo, Ginoo sa Israel, gihatag, gigrant ni Joshua ang yuta sa Hebron, o kini mauna ang yuta nga naangkon ni Caleb bisan pa sa iyang pangidaron. Mga kaigsunan, ug unsa man ang atoa nga mga handom, mga dream, the impossible dream, tanaw nato imposible kayo. Apan posible ka na kung atong ilhon ang Ginoo nga siya ang tag-iyas tanan. Siya makiguban ka nato bisan pa unsa mga higante sa atong dalanon. Kung ang Dios ana kanato, i-grant niya kana nga klase nga butang o lugar kung kita lamang masulundon sa pulong sa Ginoo sa tibuok nato nga kasing-kasing, mga kaigsunan. Versikulo 15, Hebron used to be called Kiryat Arba after Arba, who was the greatest man among the Anakites. Then the land had rest from war. Kini nga lugar nakapahulay na sa gubat. Sa diha nga naangkon na kini ni Caleb, kini nga klase nga lugar nga mao ang Hebron, nakapahulay na sa gubat o wala na gubat na hitabo sa panahon ni Caleb. Kini nga lugar gipangayo ni Caleb
Sa diha nga nagidad pa siya 85 years old sa iyang kapangidaron, apan naghandom pagit siya og mga dagko nga mga butang ug kini gigrant sa iyang kinabuhi. He had dreamed about it. He had already won the battle in his mind. And now it was time for his dream to come true. Nagapadayon diri, and we need to continue to dream too. As a congregation, we still need to see the greatness of our potential and the possibilities that God sets before us. Because little dreams lead to little service, but big dreams lead to big service. A huge and lasting eternal result. Mga kaigsunan, magdamgo ta, nang dagko na lang ng mga butang. Arong dagko po ang mga mahimo ni ani. Kaya nagaingon diri, little dreams lead to little service. Ang gagiya sa gamay ra nga serbisyo. But big dreams lead to big service. So, dream and dreams mo nang ingon ni Solomon. Now, usually by the age of 85, people have decided to rest and rest quite often. Abi nimo kini mga tao 85 years old na, maingon sila nga wala na, dali na ta, retire na ta. Wala na ta. Hindi na ta maghandom na, wala na. Apan mga kaigsunan, ang kinabuhi ni Caleb, nagatudlo ka nato. We are never too old to dream. Ang pagdamgo, dili miingon nga tiguang na ta. Apan, magadamgo gihapon ta sonahan. Mga kaigsunan, nasayod man gid mo sa akong uncle, si Pastor Wendell Serrano. Ang iyang pangidaron, tigulang na gyud. Apa na pagisay handom sa pagministeryo. YouTube channel, grabe ang iyahang mga viewers, mga subscribers, ug napagisay handom sa kinabuhi nga mahimo siya nga representative sa tuwa nga aangat tayo. Usa siya ka representative o congressman sa aangat tayo. So atong suportaran mga kaigsunan ang handom sa atong igsoon nga magahatag og dugang luna kanato sa Kongreso na bisan pa sa atong sitwasyon karon na tay freedom of religion nga maga-fight sa tuwa nga freedom labi na sa pagpadayon nga ang Sabado di gyud mahamutang ang pag-exam sa adlaw nga Sabado. So daghan nga mga tawo nagdamgo sab. Daghan nga mga tawo nga idara na apan naghandom sila og mga pagpangulo sa nasod. Sa atong kinabuhi usab mga kaigsunan sa spiritual, natay mga handom usab. Sa unsa man sa atong kinabuhi sa langit don nga pulyanan nga git-andam sa Ginoo. What are your dreams for your lives and for your church sa may imong handom? Imong damgo sa imong kinabuhi nabaw na sa atong iglesia. Pasalamat ko sa kuha nga igagaw, dili na ako i-mention. Igor ako nag-video sa mga church, sa Puluyagan Church. Na-videohan ako nga wala pa gyud sila flooring. Abog. Apan, praise the Lord, kay nga akong igagaw na isay handom. Ingon siya, ipakwinta pila ang gasto sa flooring tanan. Kay magpadala ko. So, salamat kayo. Kaya di na siya gusto i-mention. Basta gagaw na ko na. Salamat kayo nga ikaw na idamgo sa church. Muning pangutana karon. What are your dreams for your lives and for your church? Let's go beyond our limits and trust God for the impossible, because when we do, we can count on the fact that He will be there every step of the way to help us fulfill the dreams He has put inside of us. Knowing that it is not a matter of it, but only when He brings them to pass.
Let's believe that this will be the best year ever for growth in our lives and in our church. And that God will continue to work in miraculous way. Mga kaigsunan, unsa may imong damgo sa imong kaugalingon? Damgo sa iglesia, ang Ginoo magagiya ra gid nato sa kahibulungan nga pamaagi. Kung kita na mga damgo, dili lang sa atong kaugalingon, kundi magadamgo usab kita sa atong iglesia. Magadamgo usab kita sa pagministeryo. Ang Ginoo magagiya kanato sa katingalahan nga dalan mga kaigsunan. Dako kay atong damgo. Give me this mountain. Dili nga mountain nga tan-on, kun dili mountain kanang giandam sa Ginoo nga langit nun nga puloy-anan. Kanang langit nun nga puloy-anan, siyang tuod idara na ta, ayaw pawala sa paglaom. 85 years old, 100 years old, ayaw pawala sa paglaom. The impossible dream becomes reality. Dumilang gid ninyo ni mga kaigsunan. Kung i-recognize nato ang Ginoo, mahimo nga ang atong mga handom matinuod gayon. Labi nang langit nun nga puloy-anan nga ikauban na nato siya. Kauban sa atong minahal sa kinabuhi. Sumadahon nato ang tanan mga kaigsunan. Sa simple lang nga sumada nagaingon diri. Let me tell you, ha? Ingon siya, we have not even scratched the surface of what God has in store. If we can believe Him for it and receive it from Him. Nanggihandom na ito mga kaigsunan. Diyan gani. Wala gani ito nakahikap, anak. Wala ginato nakita. Apan sultian na kamo. Kung kita magatuo sa Ginoo. Kung i-recognize lang nato ang Ginoo. Kini madawat ngayon nato mga kaigsunan. Morning ginaingon, the impossible dream become a reality. Ang Diyos magapanalangin sa matag usa kanato. Ako tamong hangyoon sa pagduko sa inyong mga ulo. O Diyos nga balaan, salamat ni aning higayon. Salamat sa imong pagpahinumdom. Ang kinabuhi ni Caleb nakahatag kanamo dako kayo nga leksyon nga kung kami magahandom daw imposible sa among kinabuhi apan mahimo kini nga posible o mahimo nga kini nga matinuod kung lamang ikaw ang among ikauban sa among mga damgo. Walay lain namong damgo nining kalibutan na Ginoo. Damgo makapuyo ni anang langit nun nga puloy-anan. Panalangini among mga damgo nga kini ma-realize matinuod. Samtang kami nagapaabot ni anang dakong damgo na mo Ginoo, napoy may mga damgo nga material sa among kinabuhi pag matutuo sa among mga kabataan nga mahimo sila nga haligi pohon sa iglesia. Maprofesional sila, makatrabaho sila, makaminyo sila ug unsa man nga mga butang nga maluna gayud sila Ginoo. So panalangini ang matag-usa namo kandom ug labaw sa tanan handom sa kinabuhing walay katapusan. Salamat sa imong pagtubag sa akong pagampo sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, salamat nga kamo nakiguban kanako. Ako magaingon sa sunod na punta nga Sabado. Nga ako magaingon, happy Sabat, o ang Diyos, mga panalangin kanatong tanan.